Ivan, ano ba ang mensahe ng Pangulo kay Zaldico kasunod ng bagong video na inilabas ng dating kongresista? June, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit sino ay pwedeng magsalita online. Kaya naman para sa Pangulo, walang saysay itong mga ibinubunyag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanyang social media pages. Matapang ang naging sagot ng Pangulo kasunod ng patuloy na pagdawit sa kanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa umano'y pagbubulsa ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay President Marcos, mahaba na ang naging usapin pagdating sa fake news. Kaya naman hamon nito kay Ko, kung nais talagang patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya, dapat na itong umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga kaso sa korte. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Sinagot rin ni President Marcos Jr. ang kontrobersya sa pagbitiw sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan itinanggi ni Bersamin na voluntaryo itong umalis sa kanyang posisyon. Hindi nagdetalye ang Pangulo tungkol sa kanilang naging usapan, ngunit sinabi nito na walang bad blood o anumang alitan sa pagitan nilang dalawa. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Pagdating naman sa resignation ni dating Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman, ito'y dahil anya sa pagkakadawit ng kalihim sa mga anomalya. Isa si Pangandaman sa pinangalanan ni Ko na nag-utos umano sa paglalagay ng 100 billion insertion sa 2025 national budget ayon sa kagustuhan umano ng Pangulo. Ayon sa punong ehekutibo, ang pag-alis ni Pangandaman sa gobyerno ay pagtitiyak na hindi nito maiimpluwensyahan ang anumang kaso na maaari nitong kaharapin. Si Sekmina, because her name was dragged into the whole thing, you know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Samantala, kasunod ng naging mabibigat na paratang ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos sa rally na naganap nitong nakaraang linggo patungkol sa paggamit umano ng Pangulo sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay President Marcos, ayaw na sana niyang pag-usapan ang mga problemang pampamilya sa publiko. Ngunit nag-aalalaan niya ang kanilang mga kaanak sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about him. I hope she feels better soon. Inamin din ito na hindi na sila nagkakausap ng kapatid, lalo na at magkakaibang grupo na ang kanilang sinasamahan, mapapolitika man o iba pang sektor ng buhay.
June, ilang minuto matapos ang press conference ng Pangulo, nag-post naman sa Facebook ang presidential sister na tila sagot sa sinabi ng Pangulo na hindi niya kapatid ang nakikita ngayon ng publiko na nagsasalita sa harapan nila. Ayon sa Facebook post ni Senator Amy Marcos, siya mismo yon at hindi kung ano-ano na nakikita ni PBBM. Hinamon na rin ito ang kanyang kapatid na patunayan na mali ang kanyang mga sinasabi. Yan ang balita mula dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Jude. Ivan, naiklaro nyo ba sa Pangulo yung sa sinasabi niya na meron bang umu-impluwensya sa kanyang kapatid? Ganun ba ibig sabihin nun? June, yung naging remark ng Pangulo ay pag-aalala at pagtataka kung bakit naging ganon yung nagiging reaksyon o pahiwatig o nararamdaman ng kapatid sa kanya ngayon. Wala siyang idinitalyeng sinabi kung may nakaka-impluwensya ngayon sa kanyang kapatid. Basta ang klaro sa sinabi ng Pangulo, nag-aalala sila sa kalagayan nito, lalo na at magkakaiba na ngang grupo ang kanilang sinasalihan ngayon. June. Maraming salamat, Ivan Alvarez.